Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin, ito pong PDP. Ito pong PDP laban mga tambay sa pangunguna po ni Atty. Torion ay nagpunta po sila sa Senado para paimbestigahan po ang dayaan nung nakaraang eleksyon po ng nung 2025. Ito po, nakaraang eleksyon. Dahil alam naman po natin sa ating mga sarili na talagang nanalo po ang majority po ng Duterte 10 ay lusot sa Senado. Kaya nga po dapat po talaga itong paimbestigahan. Pero dadaan po ito sa butas ng karayom. Mamaya po, komentuhan po natin. Tingnan po muna natin ang kaganapan nila Atty. Torion sa Senado. Ito po mga tambay. Panuorin po natin. You can also put a date. Atty. Torion, Atty. Hinlo. They're from PDP Laban. Andito naman yung local number ng office namin. Get out the other copies. This one. One of things, one ko na lang signature date. Sige, kasi official. So we have to go there. Sir, mas handsome kayo, sir. Ay, ma'am, complete name pagkatapos mo. Complete name. So, ito po. Ayan. Ito yung amin. Ayan, yan sa'yo. Tapos marami kami pa-receive pa. Ito po po. Ito po. Ay, 4 copies. Ayan. Okay. Pero i-receive nyo na rin dyan para mag-record. ito, sir, ano po Hindi, ito? receive copy pa rin May namin. extra copies kami. Artist. Oo. Kilagay na lang yung date ng Complete name. Dog, sir, ah. Opo. Ay, sir, meron na. Ito, sir, hindi. Yes, sir. Okay. Salamat po. Thanks po. American Yan made. po mga tambay. Wood is an American original. Like the blue. Yun po sila Atty. Torion at kasama po sila Atty. Hinlo mga tambay. Nag-file po sila ng complaint para po maimbestigahan ang nangyari pong dayaan noong 2025 mga senatorial election. Di po ba? Dahil nga po nakita naman po natin katulad po ng majority vote. Hindi po ba? At kasama po ang mga OFW. Majority po ng OFW ay talagang binoto po dahil po sa pagkadismaya sa ating gobyerno ngayon ng binagoong Pilipinas. Hindi po ba? Kaya nga po yung majority nga, di ba? Yung majority black ang ginawa natin solid vote. Hindi po ba solid vote? Kaya nga po naging Duterte 10. Tapos nung nagkaroon na po ng bilangan, di po ba nadismaya tayo? Dahil nakita po natin nationwide, yung boto po natin, iba lumalabas. Di ba? Doon sa PCOS machine. Doon sa machine. Di ba? Iba lumalabas. Iba ang binoto natin. Yung binoto natin, iba ang lumalabas. Iba ang nakikredit. At napakarami pa pong boto na hindi po binilang ng machine. Hindi ba? Kaya nga napakaraming overvote na hindi po nabilang.
At syempre po, sino po nakinabang? Di po ba nakinabang yung mga hindi to talagang nanalo umano? Kaya po napakahirap po ang pagdadaanan po natin ito, mga kabayan. Dahil unang-una, yung hinahatulan mo, yung inaakala natin na sila po ang nandaya at sila nakinabang sa boto natin, ay sila rin po ang mag-iimbestiga. Hindi po ba? Sino po ba ang Senate President? Hindi po ba si Tito Soto? At nahandyan din po sila Lacson. Di ba? Si Bam Aquino. Si Kiko Pangilinan. Hindi po ba? Nakita po natin yung mga tao na yan. Di ba? Sila Lito Lapid. Di ba? Yung mga kumandidatong nanalo na hindi natin na-expect na manalo sila. Hindi po ba? Pero sila po ang nahandyan sa Senado. Kaya nga po sinasabi natin, magdadaan po ito sa butas ng karayom. Dahil nga po gusto po natin paimbestigahan sa Senado. Pero huwag naman po tayo mawala ng pag-asa. Baka naman po makalusot. Palusutin po sana at imbestigahan. Nahandyan naman po sila Senator Marcoleta, sila Senator Robin Hood, di ba? Padilla. At nahandyan sila Bato at si Senator Go. Di ba? At nandiyan pa rin naman sila Senator Jinggoy at JB. Baka naman sakali na palusutin po yan. Hindi po ba? Dahil nakapagtataka, bakit nanalo sila? Lalo-lalo po si Tulfo. Bakit nanalo si Tulfo? Si alias Irish Sylvester. Hindi po ba? Puro po yan may issue. At talagang yung disappointed ng Pilipino sa nangyaring laganap na korupsyon at ginawa nilang pagpapatapon sa dating Pangulo na walang due process na naibigay sa dating Pangulo. Parang ipinatapon na parang hayop. Ipinamigay isang Pilipino, pinamigay sa banyaga. Hindi po ba? Kaya nga po ito mga tambay. Kaya nga po ang gusto nga po natin sana kung magiging presidente ng maaga si Vice President Sara Duterte, masisili po talaga agad yan. Yung ginawa po ng COMELEC. Kung maaga pong magiging presidente ang Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, habang nakaupo po ang tinatawag na bangag at tinatawag na bonget ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos, ay magdadaan po tayo sa butas ng karayom. Dahil nga po dun sa sinasabing magkakasabwat umano, magkakakampi umano. Pero wag po tayo mawala ng pag-asa. At least nahandyan na po yung ebidensya. May mga ebidensya po yan Hindi po ba? At alam naman po natin yung ipinasa po ni Atty. Torion at nila Atty. Hinlo diyan po sa Senado para po sa buksan at imbestigahan ang nangyari pong dayaan noon ito pong nakaraan 2025 senatorial election. Mga kabayan, kumpleto naman po yan. Kahit po yan ay upuan nila at hindi po nila pansinin. Pagka po nagpalit ng liderato, pwede po buksan ulit yan. Pwede po. Kasi hindi pa po tapos ang termino ng mga nakinabang ng boto natin. Yung mga nakinabang ng boto natin, 6 na taon yan. Hindi po ba? Pag napalit at nanalo ang BP Sara, mga kabayan, ay pwede naman pong buksan yan at imbestigahan mga kababayan para po managot ang dapat managot. Ang mandaraya ay mapatalsik at ang tunay na nanalo ang dapat pong maupo. Hindi po ba? Nakita po natin na ang lakas, lalo sa Mindanao. Hindi naman po sila nakakuha ng malaking boto sa Mindanao. Ganon din sa Bisaya. Hindi po ba? Kaya nga po nagtakantaka po tayo Talagang iba po kasi nagagamit ng sinasabing magic. Di ba? Yung machine na may magic. Hindi po ba? At syempre yung sinasabi po ng mga kababayan natin, pati po sa COMELEC ay puro po sila magikero umano. Napakahusay din daw po mag-magic umano ang COMELEC, mga kabayan. Sana po, dumating na po ang panahon na ang lahat po ng ginawa po nila ay mapanagutan na po nila. Hindi lang po ang pandaraya, pati po ang pagnanakaw at ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President at sa pamilya Duterte. Grabe po nilang gipitin. Grabe, mga kabayan. Isama po natin sa ating mga dasal na magtagumpay po ang kabutihan, hindi po ang kasamaan, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga
subscribers po natin, sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Thank you po. Sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kina Ma'am Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gayat Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 Maisug, California, USA, si Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, at si Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po, yung dasal po natin mga kabayan na tayo pong lahat, buong sambahayanan po natin at ang pamilya Duterte ay maingatan po tayo sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa kapahamakan mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga tambay. Ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.